Hello everyone! Welcome back sa akin channel. Ito ang inyong Bulakenyong OFW. Well, siguro marami nagtataka sa inyo bakit wala akong updates. Wala nang kasunod yung video ko about Poland. Bakit hindi ko ina-update kung natuloy ba ako, kung ganito, kung magkano ba yung sweldo ko, anong placement fee or agency or whatsoever. But unfortunately, hindi ako natuloy. Hi guys! Hi guys! Inom tayo. Hello guys! Welcome back to my channel. Ito ulit ang Bulakenyong OFW and magbibigay tayo ng updates dahil naiwanan ko yung Poland. Okay, so alam ko na medyo nabitin kayo at may mga nagtatanong ano yung mga legit na agency, magkano placement fee, paano mag-apply, etc. But unfortunately, hindi po ako natuloy. Hindi ako natuloy sa Poland dahil sa mga reason na nalaman ko, mga research na comparison depende sa sitwasyon ko ngayon and sa magiging sitwasyon ko kung natuloy ako sa Poland. Okay, I am 46 years old, still eligible education-wise, available na eligible. Money, placement fee, processing fee, kung ano man yan, kayang-kaya naman. But unfortunately, for some reasons na na-research ko, mga napapanood ko sa video, mga friends ko na nagbabalak or nagbalak na hindi rin tumuloy for some reason. Especially number one, again, I am based here in Dubai, UAE. Kumikita tayo ng okay dito sa Dubai. Hindi ko nasasabihin kung magkano, but compare sa mga napanood ko, nalaman ko kung magkano yung sweldo nila doon sa Poland, malaking diferensya kumpara doon sa kinikita natin dito. Meron pa nga tayong na chat na isang agency na ang sabi niya is dito na lang daw ako dahil ang sweldo doon daw ay maliit. Okay? So ang sabi niya is pwede kang kumita, totoo yun, na pwede kang kumita ng mas malaki pero talagang papatayin mo yung katawan mo para magtrabaho. Especially yung trabaho ko dito sa Dubai, number 2 is compare sa trabaho ko dito yung magiging trabaho ko sa Poland. Like I am a beauty therapist here in Dubai and mag-research na lang kayo kung ano yung mga work doon if you're not aware, but it's very different. Kung magtatrabaho tayo sa factory, mamimitas ng mushroom, magagawa ng mga furniture, chocolate, fish, and that is totally na hindi naman sa maselan ako sa trabaho, but I am very thankful and grateful sa company ko and para sa akin na ipagpalit ko yung sweldo ko dito and then yung trabaho, yung hirap ng trabaho, napakalaking diferensya, napakalaking magiging sakripisyo ko and it's going to be very difficult for me. Baka ma-depress lang ako kasi expectation natin, syempre gusto nating magpunta doon kasi ina-expect natin mas maganda yung magiging buhay natin, but apparently hindi pala. Depende rin din. Okay, so kung kayo ay halimbawa first time or mas maliit talaga yung sweldo nyo kung nasaan man kayo, Pilipinas man yan o sa ibang bansa, and mas malaki doon sa Poland, then go for it. But for me, hindi siya para sa akin dahil unang-una yung sweldo ko dito is mas malaki. Meron akong work-life balance, but doon super talagang patayan. Okay? Yung trabaho is madali. Pag wala kang work-life balance, expectation mo about everything will be changed. So yun yung mga reason. Depende sa inyo kung talagang first time nyo, mas malaki yung kikitain nyo sa Poland, then go for it. But para sa akin, hindi nga ako natuloy at hindi na ako tutuloy. Yeah, so this is it. This is just a very quick video para ma-update kung ano nga yung nangyayari or ano may update sa Poland application ko dahil marami akong ginawang video about legit agency, etc. But this is it. Hindi ako tutuloy sa Poland and maghahanap tayo ng iba. Alright? So thank you very much for watching. Bye-bye. Hi guys. Hi guys. Inom tayo.